pasensya na po kayo, Nay, kasi kailangan ko po ito sabihin sa inyo ay Sige po. wala po kayong isang desisyon. Masakit man para sa akin ang pagsabihan ng ganito sila Nanay Gleisa dahil napamahal na rin sila sa akin, ngunit sa tingin ko ay ito ang tama. Tulong-tulong lang tayo, Nanay, para makatapos si Mark. Kapag para po sa school ni Mark, itabi po natin, budgetin natin para sa kanya. Kasi mahirap po papasok si Mark, magbe-break time, wala siyang may pambili. Sana lamang hindi natin masaktan ang kanilang damdamin at mas matuto sila sa buhay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay mag-aalas 4 na ng hapon at nandito kami ngayon kala Mark para po kamustahin yung pag-aaral ni Mark. At yun nga, nung isang araw pumunta sa akin si Tatay Budoy at si Mark at medyo napagsabihan natin kasi yun nga, medyo may kasi tayo na hindi magandang nangyayari. So ngayon pupunta natin si Nanay Gleisa rin para makausap natin. Tara po mga kalingap sa kanya. So kami. Nasaan po si Tatay Budoy ngayon, Nanay? Sa Santa Elena po, nagpilit po yung umalis kanina umaga. Nasa Santa Elena? Opo. Bakit po? Anong gagawin niya daw doon? Wala na po talagang maasahan dito. Ha? Wala na po talagang maasahan. Bakit po? Paanong maasahan, Nanay? Hirap na po ng kalakal. Kaya lumipat na si Tatay Budoy sa Santa Elena. Oo. Di ba nung nakaraan nasabi niya naman sa akin na talagang pupunta siya doon? Opo. Oo. So kailan siya umalis papunta doon? Kaninang madaling araw po. Inihatid ko po yun. Sa terminal? Diyan po sa may baba. Okay. Ay, anong plano niya? Kailan naman daw siya babalik ulit dito? Saka sa susunod pang linggo. Susunod na linggo? Opo. Okay. Bakit po na-delay yung pagpunta niya? Kasi nakikita ko pa dito si Tatay Budoy na nangangalakal. Ba't hindi siya kaagad nakapunta sa Santa Elena? Kailangan po niya ng pamasahe po papunta doon. Ngayon, kahapon kumita ho siya ng 100. Sabi ko, sige na, lumarga ka na, asawa ko. Huwag ka nang mag-alala sa amin. Sabi ko, okay lang kami dito. Baka kung may... At least mas wala kayong kakainin kung dito siya magpipilit magtrabaho. Kung ganun nga lang yung kinikita niya. Kaya nga po sabi ko sa kanya, pumunta na siya ng Santa Elena, di ba? Para doon na po siya magtrabaho. At siya din naman nagsasabi sa kanya mismo nang gagaling, kaya niya nga kumita daw doon ng 1,000 sa isang araw o 500, sabihin na natin ganun. Malaking pera po yun, malaking bagay. Kaya nga po pinupush natin na kung alam niyang doon siya mas kikita, doon siya magpursige ng pagtatrabaho. 'Di ba? Para mas masuportahan niya po kayo dito. No? Okay. Alam mo ba, Nanay Gleisa, nung isang araw pumunta sa akin si Mark? Opo, pasensya na po talaga kayo kasi nagkataon lang po talagang ano namin ng at wala ko talagang makita. Okay. Pumunta Kaya sa akin nagastos po namin si Mark kasi sabi niya may project siya. So wala pong problema 'yon. Opo. Part po namin na naibigay kung ano yung mga kailangan ni Mark sa project kasi Opo. scholar po namin si Mark. Opo. At pumunta din kami dito, Nanay Gleisa, nung last time na wala kayo. Opo. At binigyan ko po si Mark noon ng budget niya para pambaon niya. Opo. Tapos yun nga, nung last interview ko sa inyo, nasabi po ninyo na nagamit niyo yung kalahati ng allowance si Mark. So pinalitan ko po yun. Pinalitan ko yung allowance si Mark. At ilang araw pa lang si Mark na pumapasok? May ilang araw? May 5? 6 na araw? Opo. Okay, 6 days. So ang allowance si Mark is for 1 month talaga yun. Pero 6 days pa lang pumunta na sa akin si Mark at nangihingi po siya sa akin ng baon. Baka daw po pwedeng makahingi ng baon. Bukod dun sa project. Kaya po parang napaisip ako, bakit ganun po, Nanay Gleisa, na binigyan ko si Mark ng pang 1 buwan, pero 6 days pa lang pumapasok yung bata, nangihingi na sa akin ng baon. Ay, minsan po kasi yung hindi man po sa sinasadya po namin na papakialman po namin yung pera niya at gawa nga ng minsan ho napasok yan sabi ko walang lamanan dyan. Sabi ko bahala na kako. Total naman kako, wala ka namang kinikita dito ng maayos. Asawa ko, umalis ka na. Kaya na namin ang namin dito. Bahala na kako ako magpaliwanag kay Marcos na yung pera ay ibabalik na lang natin pag kumita ka nga doon ng maigi. Sabi ko, huwag ka kakong magpapat lang ng padala. Kasi nanay, naisip po ba natin na
ilang taon si Mark mag-aaral sa school na ito? 6 na taon po. At yung tumutulong po sa atin, medyo nasa age na rin talaga siya. At ano po siya, kumbaga ay retired na siya sa trabaho, nandun na lang siya sa bahay nila. At siguro kung may iba siyang pinagkukunan ng inka o ng pera, para maitulong naman at napakarami niya ding pinag-aaral. So kami po, magkatulong kami ni Tita Faye para mapagtapos si Mark. 6 na taon po si Mark na mag-aaral, Nanay Glyza. Kung palagi pong ganyan po yung mangyayari, na kapag magbibigay kami kay Mark ng allowance para sa pangbaon niya at nauubos po ninyo yun, tingin niyo po kaya, nanay, ay kaya nating tumagal sa 6 na taon na sa loob pa lang ng 6 na araw na pang yung 1 month ay magbibigay na naman ulit kami, parang ganon. Hindi po. Kasi 6 na taon po yun na, hindi din po biro yun. Opo, pasensya na po talaga ako ng marami sa inyong lahat kasi dala lang po talaga ng pangangailangan po namin at talagang wala talagang kinikita dito ng Opo. asawa ko. Ngayon po, pumayag na po ako na doon na siya malagi habang mahina na talaga rito ang pangangalakal. Nanay, Na ganito hindi ko po na kasi, Nay. pakikailangan ng pera ni Tutoy. Opo. Ganito po kasi, Nay, ang napapansin ko lang po sa inyo kasi ni Tatay Budoy, wala po kayo, Nanay, isang desisyon. No, yun, pasensya na po kayo, Nay, kasi Opo. kailangan ko po ito sabihin sa inyo ay Sige po. wala po kayong isang desisyon na dapat po, kagaya po noon na sabi niyo dati gusto niyo magsarili ng junk shop, binigyan po namin kayo pang negosyo, pero hindi niyo, isang beses niyo lang ginawa, hindi niyo na po tinuloy. Doon pa lang po ay kumbaga nagdesisyon kayo ng bagay na yun, pero parang lingas bao lang na madaling matilpos, di ba? Parang ganon. Sunod, gusto ni tatay sa Santa Elena, binigyan namin siya ng pamasahe para makapunta doon. Bumalik na naman po siya dito at dito na naman siya nagpipilit na wala nga siya ditong kinikita. Parang nagdesisyon siya na pupunta doon, tapos ganun ulit, lingas bao ulit, nandito na naman, na alam niyang doon siya mas kikita ng malaki. Tulong-tulong lang tayo, nanay, para makatapos si Mark. Ano? Pasensya na po kayo at ano po ay gusto lang din namin na makapagtapos itong anak ninyo ay 6 na taon po kasi, nanay, matagal-tagal din po yun. Ano? Wala po kami, nanay, sinusumbat kahit ano man. Ano lang, kumbaga sinasabihan ko lang po kayo na kapag para po sa school ni Mark, itabi po natin, budgetin natin para sa kanya. Kasi mahirap po papasok si Mark, walang magbe-break time, wala siyang may pambili. Di ba? Mahirap po 'yun. Pasensya na po. Oh, dito na si Mark. Oh, Mark, kamusta ang pag-school mo? Ay, paano nga po sana ako sa inyo, activity 1 assignment, yung tungkol po sa ano, para ano, kaso po Mark, may pigaan sana ako, yung laking problema dito ay. Bakit ano ba 'yun? Hindi daw po ako makakapasok ng schooler kung wala daw po ako maipapakita na yung bubagang tinatawag na, kunyari, sa katagad na sa sakan, yung palayan po baga, ay tatanungin ko po, tatanungin ako ng advisor ko, magkano kinikita mo ng tatay mo weekly pag nagaano, nangangalakal po si Papa. Papi, ang malaki ang kinikita niyan, Mark, yung mga ganyan. May tanong ko sana sa iyo. Sa Lunes may pasa yung ano. Tapos yan naman po, yung ko po yung project ko naman po yan. Tapos yung sa Tili naman po binigay ko sa inyo. Yung po, sa project ko yun po. Okay. Opo. Sige, yun, provide natin yun kasi importante yung project Band yun. paper lang naman po dyan. Ako na naman gawa ng design po. Marunong naman po gumawa Okay. ng design. Ang ibig mong sabihin, Mark, may binibigay pa silang scholar. Opo. Pero nakadepende sa income ng magulang. Opo. Sabihin mo yung totoo, kung nandito naman talaga si Tatay Budoy, sabihin mo yung kinikita niya dito. Di ba? Kung akala nila, ganun yung kalaking kinikita ni Tatay Budoy kapag nandito siya, hindi naman talaga malaki. Kayo naman din ang nagsasabi. Ganun na nga lang din po sasabihin ko. Sabi daw, hindi ka Mark makakapasok kasi ng grade 7 ng scholar kung hindi mo sasabihin na ano. Gada exam kasi yun, may babayaran. Kaya nga po nag-aalangan Kung din po. kung hindi ka nila, kung i-reject ka nila, sabihin mo yung totoo at i-reject ka nila, walang problema, di ibigay na lang nila sa iba, no? At basta't nandito naman kami, scholar ka namin, no? Tutulungan ka namin, basta yun nga, matutulang kayong i-budget kung ano yung dapat na para sa school mo. Kahit nga po ko dinagaan mo sa sanay ang di ko na po isip yung pagkain na yan, yung ano, ang isip ko lang po yung pag-aaral ko po. Mm-hmm. Yun Kasi na lang po. nanay, si Mark nagsabi sa akin na sabi niya sa akin hindi ko nga, sabi ko, saan yung allowance mo? Sabi niya, hindi ko nga din po alam, kalamama.
Kaya kaya po ako napunta din dito para masabihan po kayo na kapag para sa school ni Mark, para sa school ni Mark. Ano? Siya na po talaga ng Okay po Nanay Glyza. Kasi magkaroon po sana tayo ng isang direksyon. Huwag po tayong paliko-liko sa buhay natin kasi kapag po paiba-iba tayo, mahirapan talaga tayong makarating sa dulo niyan. Pero kung straight lang po tayo sa buhay, isang desisyon lang, focus lang tayo kung ano muna yung gusto nating magawin, doon na muna tayo, diretsuhin na muna natin. Yun ano? Kagaya ni Tatay Budoy, doon niya gusto kasi alam niyang doon siya kikita ng malaki, ituloy niya yon. No, wag niya munang ipilit dito kasi nga dito wala na talaga, kayo din man nagsabi, wala na talaga dito. Mahina na ho talaga. Hmm. O hindi ka dadayo ng dadayo sa malalayo. Hindi ka nakikita ng malaki, di ba? Tsaka ang liit talaga ng binibigay kay Tatay Budoy dito. Ako naman po, bukas mangalakal ako, tapos pagkatapos ko mangalakal yung pera na ako, tabi ko po yun, tapos magre-review ako ng mga pinag-aralan ko. Para Okay. may quiz good. po kami Maganda sa, yun. may quiz na naman po kami sa Lunes. Sa Lunes. Opo. Dito ka Mark, medyo nasinagin sa araw. Okay. Pero kumusta naman yung school mo sa pakikitungo mo sa mga classmate mo? As naman po, Ganito, pagbuti mo lang yung pag-aaral mo ha. ako, Kung may project ka, sabihin mo sa amin at provide namin yun ha. opo, Kung ano man bayaran sa school, huwag kang mahiya magsabi. Tama yun, nagpunta kasi sa amin para sabihin mo yung ano. Kasi wala, hindi naman ako nakaka-receive ng message galing sa teacher o sa ano. pagpasensyahan nyo na rin po Kuya Mark, at miss, hindi talaga naka-register yung cellphone ko eh. Kung ano man yung sabi nga sa akin ng teacher ko ay, may cellphone ka Mark? Meron po akong cellphone. Bakit di ka nakasali sa amin? Sa GC, Ang problema lang po, SIM card. po, sir, Okay. ay SIM card po ay, bakit ba hindi naka-register? Hindi po naka-register at di po po ano eh. Okay. Ganito kasi Pwede, Mark, di ba wala kang SIM card. Sabi ko sa'yo kukuha tayo. Nagpunta kasi kami ni Commander at si Denver na tinutukoy mo, kukunan din namin SIM card. Wala kasi sa diet available lang naka-registered. Pero may sinasabi sila na meron daw dito. So susubukan namin puntahan 'yon, no? Meron daw Para po nang sa dito ganun talaga. makasali ka sa sa GC ha. Opo. Importante kasi 'yon na dapat May kasali tatlo ka kami doon. sasali, ay 8 subject po yun ay, 8 subject. Math, English. Lahat 'yon dapat kasama ka doon. Opo, Kasi doon kayo i-update nila, di ba? opo. Tapos may papasa sa akin yung gawain namin. Okay. Ginagawa ko na nga lang po, tinatanong ko si sir pag wala silang gawa. Ganun na lang. Bago ako mauwi. Sir, pero magtanong. Pwede po kung mabigyan nyo ng yung pinapagawa nyo sa akin. Kahit yung isang na lang po yung ako na lang pumasagot. Sabi, sige. Ayan nga po at gagawin ko nga po. Gagawin mo ngayon. Okay. Band Maganda paper yun. lang ang Nagtatanong kailangan ko ko sa teacher mo, Mark. Pero importante dapat magka-SIM card ka para updated ka nga sa kung ano man yung meron Yun sa nga po school. mas maganda. Kasi yung anak ni Commander na nag-aaral dyan wala din siyang SIM, gusto niya magkaroon. Hahanap kami dito kasi dito daw yung sinasabi nilang meron. No? Kasi sa diet nagtingin na kami, naglibot kami, wala talaga doon na naka-registered na SIM. So, importante yun. Meron tayo dito yung mga groceries, tapos bigas para pandagdag nila habang hindi pa nakapagpadala si Tatay Budoy dahil nagtatrabaho pa. So, yun lang naman mga kalingap, no? Wala tayo ditong tawag dito, binabao yung basta ang gusto lang natin magkaroon sila ng yun nga yung isang desisyon sa buhay. So ito Marco, lagyan mo na ito dyan, tapos ito bigas, para habang wala pa si Tatay Budoy padala sa inyo, meron kayo dito. Mark, tatanungin ko ulit si Mark kasi si Nanay Glyza, magkano yung binibigay mo kay Mark na baon? 100 po sa umaga, 100 po sa hapon, saka yung pamasahe po niyan 20 sa umaga din po at saka 20 din po sa hapon. Okay, Pasensya so na po. mga kalingap, medyo mali lang yung pag-budget nila sa allowance ni Mark. Kasi sa totoo lang mga kalingap, school dito po sa school na ito, diyan ako nag-aral. Pumapasok po ako diyan ng baon ko sa umaga, 10 piso, totoo po ito, real talk to. Sa hapon 5 piso. So 15 pesos lang ang baon ko pumapatak sa isang araw. Si Mark, pwede po siya ditong magbaon ng kahit 100 pesos o 80 pesos sa isang araw. Kasi 2 break time lang naman, isa sa umaga, isa sa hapon, tapos uuwi na ng tanghali. So dito at dito para naman talaga magla-lunch time. Lahat ng estudyante walang nagbe-break time sa school, lahat yan umuwi sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. So napakalaki na po nung 240 pesos sa isang araw mga kalingap. So dapat ma-manage nila ng mas maayos yung yung allowance ni Mark. Kasi college nga, 'di ba? Yung mga college
kapag nag-budget yan sa isang araw, 100 pesos, solve na yan. Malaking ano na yan, malaking baon na po yan. Ano lang, kumbaga hangga't wala pa naman tayong trabaho na iwas muna tayo sa mga luho-luho natin, no? Kapag may trabaho na tayo at kaya na natin, kumikita na tayo ng malaki, di tsaka tayo magluho sa sarili natin. Ganun lang naman po 'yun. Ay, Okay. meron pa nga po pala akong isang project pa pala kay Mark. Ano 'yun? Ako yung maliit na notebook po baga, dalawang ng bali, yun lang po. Okay, sige. At yung Kailan yung diary namin, kailan yung submit niyan? Lunes po. Lunes, okay, sige. Kailangan po talaga. Bukas Saturday wala kang pasok, di ba? Opat Okay, dadaan ka dun sa para kunin natin yung mga ipo-provide mo na project, ha? Opo. Samahan kita mamili. Sige mga kalingap, siguro hanggang dito na lang muna. Noning Glaze, ha? Punta mo na kami, ha? Opo. Okay, Sige po, sige ingat po. po kayo. Sige Mark, pagbuti mo yung pag-aaral mo, galingan mo. Lagi man po. Okay, good job yan. So mga kalingap, punta na tayo. At kung sa iba po na manonood natin, baka mag-isip kayo ng negative sa sinabi natin ngayon. Wala po tayong intensyon na doon. Gusto lang natin mapabuti yung buhay nila. Nung ganun lang po, magkaroon ng isang direksyon, yun lang yung focus natin sa kanila. Kasi si Mark, 6 na taon yan nating scholar sa tulong ni Tita Faye. Tulong lang po kami. At sana makapagtapos itong bata. Para na sa ganun makakuha ng magandang trabaho para naman maging mabago ang buhay ng mama at papa niya. So kay Tatay Budoy, regards niya kay Tatay Budoy, mag-ingat ka dyan palagi. So yun, supportan niyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos, lahat ng bumubuo sa Team Kalingap. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe and like and share po. God bless.